Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita, katututukan, subong sa One Western Visayas. 46,000 na ka mga pamilya sa Western Visayas ang nahalitan sa epekto sang hangin na bagat. Probinsya sang Antique, labi nga naapektuhan. 18 kabalay sa Gimbal, Iloilo, ginguba sang mabaskog nga balod. Samtang 30 kabalay sa Saraga, Iloilo, ginhalitan sang naglabay nga buhawi. Masobra 2,000 ka residente sa permanent danger zone sa Banwa sang La Castellana. Nagapakatig-ang nga mag-evacuate. Pagpatigayon sang preemptive evacuation. Apektado sang malain nga tiyempo. Iloy sang isa sa mga subjects ng drug buy bust operation sa barangay Barrio Obrero, Lapus. Nag-aligar nga ginabdak ang iya bata. Ag, sa pihak sang pag-ulan-ulan, bao-bao Dao Public Plaza, napuno sang fans sa Kapuso Fiesta sa Dao Capiz. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Maayong hapon, live sa GMA Iloilo Station. Ako si Gertrude Charlatan. Kako naman yung kapuso rin, Bretos Live, gikan diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, 46,000 ka mga pamilya sa Western Visayas na halitan sa epekto sang hangin habagat. Mga puso, pila naman ka mga dalan, pati man patso sa probinsya sang Antique, ginbaha, bangod sang padayon nga pag-ulan. Yaring balita ang itutukan ni Zen Kinantang sa live, gikan sa bahayin sa Barangay MV at sa Nova Leganes, Iloilo. Zen, ano nang latest? Jert Adrian, maeksperiensyahan sa gihapon ang pagtupa sang ulan diri sa Western Visayas sa diin na labing nga nahalitan amo ang mga coastal areas, ang mga pamilya nga nahamtang sa mga coastal community. Nagdangat sa 156,114 na ka mga individual o kun 46,321 families ang nahalitan sang hangin habagat sa rehiyon sunod sa datos sang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 6. Isang nalista nga napatay matapos malumos sa Pandan Antique. Samtang may bangkay man sang babae nga ginaaligar wala sang ulo kag iban pa nga parte sang lawas ang nasapuan sa Sebaste. Ginapatihan nga halin ini sa naguba nga patio kasunod sa mamunog nga ulan. Hindi man maagyan ang National Highway sa Barangay Karumangay sa Banwa sang Hamtik matapos mag-usmod. Sunod sa PDRRMO Antique, 16 na ka mga banwa sang probinsya ang apektado sa din masobra 3,000 ka mga pamilya ang nagapabilin sa evacuation center. Kanselado man ang face-to-face classes sa tanan nga banwa sa probinsya. Kinabantayan natin, heightened alert gap, taas ka po ng ating alert status no, sa kanya. Likewise, no, may mga nag-stay pa iba sa evacuation center. Nagbigay na rin po yung ating DSWD at ang lokal na pamahalaan ng probinsya ng Antique. Sa Iloilo City, kag mga kabanwahanan sa Iloilo Province, kanselado ang face-to-face classes subong adlaw. Sa Bacolod City, patay ang 4 katuig nga bata nga lalaki matapos na danlog kaginanod sa sapa sa tunga sa mabaskog nga ulan sang Biyernes. Bangod sa insidente, ginatun-an sa karon sa barangay ang pagsaylo sa mga residente. Sa pika-pika, bangod ini ang ginadumilian. I-evaluate kung nag-aana ba sila relocation site or not, no? Kaya kung nagdamo naman sila. But supposed to be ang ato na danger zones or ang ato na easement, wala balay. Nagdangat sa masobra 482 ka mga pamilya o kun malapit 1,600 ka mga individual ang nahalitan sa malapnagon nga pag-ulan. Isa sa mga apektado ang 81 anyos nga si Lola Violeta, nagikan sa barangay Pahanokoy. Kay tinakataas ang tubig. Ay, lapaw na, lapit na gano'n sa balay namin sa babaw. Gano'n kung ito, apat daw ng aming balay. Ang ini nga Iloy nga ginasapupo sa evacuation sa Sumag, ginareklamo ang kakulang sang bulong sa evacuation center. Mas may biskulang gid sa supply nila, sir. Kay damo kami di sir bala mga nagbakwit bala di sir. Apang sunod sa barangay, may bastante na sila nga supply sang bulong, ilabi na ang pangontra sa leptospirosis, hilanat kag sipon. Nag-start man kami hatag sa mga prophylaxis sa mga evacuees naton nga nakaubog sa especially may mga pilas.
Kadamo-damo, hindi na namon makuha kay pila nakabaksis sir amo na ubos mo. Samtang padayon pa sa karon nga ginapangita ang isa ka 14 anyos nga lalaki matapos malumos pasado las 2 kahapon sa Campo Manes Bay, Barangay Maricalom, Sipalay City. Ang 3 ka kaupdanan sini ang nakasalbar naman matapos ma-rescue. Nagpaligo ang mga biktima sa lugar kag bangod sa malain nga tiyempo kag dalag ko nga balod na lumos sa mga biktima. Nagdangat naman sa masobra 6,500 ang gin-evacuate bangod sa malain nga tiyempo sa probinsya. 26 naman ka mga LGU ang nagdeklarar sang suspensyon sang klase. Jert, padayon nga ginapahanumdom ang mga residente nga magbantay sa weather forecast ng Pag-asa agud magiyahan sa lakat ng panahon kag mapabilin ang seguridad sang kada pamilya. Jert? Madam Oged nga salamat sa detalye, Kapuso Zen Kilantang Sasa. Samtang 22 ka mga pamilya sa barangay Nangagimbal, ginpangbakwit matapos naguba sang balod ang ilang mga balay. Samtang 30 ka balay sa Zaraga, Iloilo na halitan sang naglamay nga buhawi. Ini ang gintutukan ni Kim Salina. Ginpangbakwit ang 67 ka mga individual nga nagabugos sa 22 ka mga pamilya matapos nalusod ang ilang mga balay sa coastal area sa barangay Nangagimbal, Iloilo bangod sang mabaskog nga balod Sabado sang hapon. Pulo ka mga balay ang totally damaged samtang walo naman ang partially. Temporaryo nga nagapuyo ang mga evacuee sa District Health Center kag sa nga integrated school. Abab sang balod ang puste, automatic kung di malusod, magduba sa dayon. Ang ibang tali nila, kuwaon pa lang masalbar nila nga mga gamit o mga sindali para ito, para magtukod magbuha pala yung plano sang barangay nga i-relocate ang mga biktima sa amuman nga lote apang malayo-layo na sa coastal area. Sa Zaraga, Iloilo naman, 30 tanan kabalay ang ginhalitan sang buhawi nga nag-igo sa sitio Kolong-Kolong, Barangay Tubigan, Biyernes ang hapon. 3 sa mga ini ang totally damaged. Basko-basko ng hangin. Tapos nakita namon wala na daw hawan na. Kusog sa asin kusog do pilam na kaminit pero asin din nga kwat agad yung mga puste, hugot gid. Temporaryo man nga nadulaan sang supply sang kuryente ang sitio bangod sa insidente. Sa piyak sini, wala naman sang gin-evacuate sa lugar. Tagaan man namon sila mga food assistant. Ginpalabot ko naman sa MDRR kag daso na nawagwan si Mayor sa amon nga pangtagaan man sila. Samtang nagresulta sa disgrasya ang espesyal kuntani nga adlaw para sa pamilya ni Rain sang Sabado nga kaadlawan sang iya nagtaliwan niya amay sa Barangay Rizal, Ibarra, Iloilo City. Nagakanta sang happy birthday ang pamilya sang gulpiyada nga narusdak ang salog sang balay. 7 sila nga miyembro sang pamilya sa sulod sang balay kag 5 ang nahulog diretso sa tubig. Gulpi lang kami na lumpag sa balod siguro. Dagdagi kami tanani. Ang mga panapton kag iban pangagamit sang pamilya ang nagkalhulog man. Bangod mataas ang tubig kag mabaskog ang hampak sang balod, pila sa ila ang jutayan lang nga nalumos. Ginbululigan man sa mga residente nga masalbar ang magulutod kag ang mga gamit sang pamilya. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Samtang sa Negros Occidental naman, pila ka mga residente sa sulod sang Permanent Danger Zone o PDZ sa Mount Carlaon. Nagapakatigang nga mag-evacuate. Aktibidad sa vulkan naghagan-haga. Yaring balita ka itong gintutugan. Bangod sa padayon nga na-eksperyensya nga ulan sa Lakasiriana, Negros Occidental. Ginakahangawan ang sitwasyon sa mga residente malapit sa Mount Canlaon. Ilabi na ang mga apektado sa lahar flow nga nagluntad sang naglupok ang bulkan sang Hunyo. Apang, nabudlayan subo ang rescuers sa pag-inganyo sa pila ka mga residente nga mag-evacuate bangod. Hindi nila basta mabayaan ang ilabalay kag palangabuhian. And especially those nga aragid siya na belong sa 46 km which is included sa preemptive evacuation based on the advice of the OCD nga mag-cooperar kag magsunod sa mga advice. Kasubong na lang sa mag-asawa nga ini nga subong pa lang nagdesisyon nga mag-silo sa evacuation center. Ang amo ang kuanra ng balay naagid sa higad sa pa kadom yet. Ang buslog sa tubig. Arigit sa among balay. May baka makong nakabuhi. Oo, dili man na amo ginalam. 20,000 ang kapital. Ang iba naman, bisan naka-evacuate na, ginabalik-balikan gihapon ang ilang mga hinuptanan. Nagpuli lang ko tungod kay
Siyempre may mga kasapatan man din mong ginabantayan man namon ang ang amon nga mga gamit, mga balay amo na. Sino naka-duty sa barangay na amo din makadto kung gawag-gaulan. Priority kitang ini nga lugar. Oo. Ano ang balikap no? Ipa-monitor ang tubig kay kung magdako ipasipti ngagaw ang mga tao. Ang Purok Tamburong, kung sa diin naglunta ng heart flow, hugot nga ginamonitor. Mga puso, prioridad naman sa aton mga rescuers diri sa may Purok Tamburong sa barangay Biak na Bato nga matutukan ang sitwasyon sang sininga sapa. Ang tubig nagikan mismo sa Bulkan Kanlaon. In kaso por kaso nga may ara mga dalagko nga kahoy, di gani mga debris o kun mga bato nga magsupon sa Tamburong ang posibilidad mag-awas ang tubig kag magtugas sang baha. Sa sulod sang 24 oras ng monitoring sang PHIVOLCS, naka-record sang 30 volcanic earthquake sa bulkan. Nagapabilin sa masobra 10,000 katonelada sang asupre ang ginbugas sang bulkan hubalin sang Setyembre 12. Itungod nga malaway ang tiempo, hindi kita maka-measure sang sulfur dioxide emission sa tubong. Continuous pagyapon sa aton nga monitoring. Pagka ng aton nga mga seismicity sa ground deformation nga continuous man. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Sa iban pa nga balita, anay Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog padayon nga nagahulat sang formal nga imbitasyon sang Kamara sa pagtambong sa Quad Committee hearing. Iloilo City Mayor Jerry Treñas bukas sa posibilidad nga magkontra sa iya si Mabilog sa 2025 midterm elections. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Wala sa gihapon makabaton sang formal nga imbitasyon ang kampo ni former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog nga magtambong sa Quad Committee hearing sang Kamara subong nga semana. Ini ang ginpahayag sang abogado ni Mabilog nga si Attorney Jeric Hucaban. Nahibaluan nga wala na dayon ang pagtambong ni Mabilog sa hearing sang nagligad nga Huwebes. Apang gintuwad ni Attorney Hucaban nga nagpabutyag ang pila ka mga miyembro sang Kamara nga imbitaro ng anay alkalde sa palaboton nga Huwebes. Magluwa sa pagpaatag ni Mabilog sa hearing, matunog man nga huring-huring nga rason sa niya pagpauli. Amo ang pagbalik sini sa politika. Nahibaluan niya nagpa-reactivate na si Mabilog sa niya voters registration sa Agosto. Bukas naman diri si Iloilo City Mayor Jerry Treñas ilabinagid kung pananglitan niya magkontra sa iya si Mabilog sa pagkaalkalde. Of course. Why not? Diba? Ito mabotso mo. So either first he will either endorse Congresswoman Jamjam or he will run. Will run for mayor, vice mayor, or either congressman. Tapos si Jamjam naman mayor. All opponents are worthy. Apang ginklaro ni Treñas nga wala sini ginakabig nga kaaway si Mabilog. Kung gina-consider ko nga kontra si Jed nga ay butang ko pa hinablos. Hinablos siya gina. So I do not consider Jed a enemy. But of course, the realities will just unfold and we will see. Isa man kapamatuod diri suno kay Treñas ang pagdesignar sini sa uton ni Jed nga si JV Mabilog bilang OIC sang Public Safety and Management Office sang Iloilo City LGU kasunod sang pagresign ni Anay Posmo Head Jack Conlo. Kadungan sini ang pagbiya ni Conlo sa lineup ni Treñas sa masunod nga eleksyon. Bangod sini, gintuwa ni Treñas nga gintanyagan niya si former Iloilo City Mayor Joe Espinosa III nga magsulod sa ilalinyana bilang konsehal nga magatalos kay Conlo. Daway man siya nga nagsiling matunon niya, but I told him to think about it. Upod kay Cirilo Renduque, Kim Salinas, One Western Visayas. Maulanon nga panahon, wala nakapugong sa masadya nga Kapuso Fiesta kadungan sang Pasalamat Festival sang Dao Capiz. Si Cesar Dales nakatutok. Magluwa sa mga aktibidad kadungan sang Pasalamat Festival sa Dao Capiz, isa sa mga atraksyon sa mga bisita ang ginapabugal nga street food sa Banwa, ang balot. Manamit kag mananam ang
ang balot nga tatakdao. Gani no wonder nga ang balot nga ginpreparar ginplastaran gid na ni Faith De Silva, John Lucas kag E.A. Guzman. Ang mamunog nga ulan wala nakaapekto sa energy sang audience halin sa games. Tugtog sa pagwa na ni John Lucas no feel ang iya song number. Ang boy sa audience, #kilig sa beauty kag to the highest level nga energy ni Faith De Silva. Ang isa ka fan, gindala pa ni Faith on stage. Ang gahod sang cheers sang girls, nag-times 2 sang nagwa na si E.A. Guzman. Ang Pasalamat Festival experience sa Kapuso Stars, isa kuno sa mga pinaka-unforgettable. Yung effort nyo na intayin kami para lang makita kami at na maging masaya kayo. Na-appreciate namin kayo mga kapuso. Yung iba dumayo pa talaga yan galing sa mga malalayong lugar pero naramdaman namin yung pagmamahal ninyo at suporta nyo sa aming mga kapuso. Thank you guys. Salamat sa pagsuporta rin sa lahat ng programa ng GMA7. So, see you po ulit soon mga kapuso. Love you! Love you! Happy Pasalamat Festival mga kapuso! Thank you so much, GMA Regional TV. Upot kay Marvin Lauderes, Tas or Dallas, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Maulano naman yung tiyempo kag makusog nga hangin nagresulta sa malapnagon ka brown out sa Bacolod City sang weekend. Galing balita nga itong kintutukan. Hindi lang mabudlay ang sitwasyon sa evacuation center ang ginagunto sang sining evacuee kundi ang patay siga sa kuryente humalin pa sang Biyernes. Aral lang kami, bugtaw lang kami kay mga kabataan lang yung pamaypayan namon. Ang senior citizen man nga si Sally nga may asma nagpadulong pa sa talatapan sa Negros Power agon magreklamo nga bangon sa brownout wala ini nakagamit sa iyang nebulizer. Ang ko kay nagatawag ko wala mga gasabat. Tinurot na kung load. So I have to go out and prepare my letter para may documentation ko. Lakip sila sa masobra 80,000 ka mga konsumidor nga apektado sa malapnagon nga power interruption halin sang Biyernes subdob sang weekend. Sunod sa Negros Power, ang kabangdanan sini amo ang makusog nga hangin dala sang malain nga tiyempo. May pilaman ka feeders nga nag-automatic trip off. The system is still not that strong na maka-resist siya sa mga strong winds and heavy rain. So that's why very sensitive. Even if mag-ulan, we cannot stop working eh. Samtang ginabulong subong sa ospital si alias Jessie, nga isa sa mga lineman nga nagresponde sa brownout. Aksidente ini nga nahulog sa hagdan samtang nagapanghawan sang nagasablag sa poste sang kuryente sa palibot sang Government Center ground sa Barangay Villamonte. Dugo na gidi ang iya nga ulo, ginahakwat na sa mga ukod dya. Nga gintuwangan nga motobala tayo pa ospital. Yung mga lineman natin, nakita niyo nandoon talaga sa taas sa poste, mabasa because we need to restore. Although we know nga it's also very unsafe. Amat-amat na nga nagbalik ang supply ng kuryente sa pila ka mga lugar sa syudad. Sa Oton, Iloilo, pod 13 ka oras nga wala sang kuryente kadungan sang maintenance activities ng NGCP, nagsarado na lang ang pila ka mga balaligyaan. Pero ang laundry shop nga ini, apisar apektado sa brownout, maskin pili nga magbukas agad nga may income. Bukas lang kami kay tungod nga gahulat kami sang maklaim sang ilang laundry. Kag nang gahulat kami nga may magsulod bala para buwas. Samtang sa Iloilo City, 3 ka substation sa More Power Iloilo ang apektado sa power interruption. Alas 11:41 kainas ang aga, tubtob alas 12:45 sa udto, bangod sa mamunog nga ulan. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Mga kapuso, 22 anyos nga lalaki ginpahayag sang himata sini nga ginpilit kuwaon sang kapulisan sa barangay Sinikway, Lapus. Uli na lang nahibaluan nga subject gali isang drug bypass operation sa barangay Barrio Obrero. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Nagpablatter sa Iloilo City Police Station 8 si Remia Ligaspi sang barangay Sinikway, Lapus matapos nga ginapahayag sini ginabdak ang 22 anyos sini nga bata nga si alias John matapos magpanyapon sa isa ka tiyangge malapit sa Ilabalay pasado alas 6 Sabado sang gabi.
Suno sa Iloy, ginsaysay sang iya kasilingan nga nakakita sa hitabo nga may duwa ka lalaki nga tuyo magkuha kay John apang nagpalagyo ini sa malapit nga balay. Duga nga duwa ka lalaki ang nanaog sa salakyan kag tigayo na pasulod sa salakyan si John. Lunsay nakabonet kag naka-face mask ang mga ini. Nakasaka ang bata ko sa hagdan, ginbutong nila. Daw baboy ang bata ko nga ginbitbit nila sa tiil kag sa kamot. Pasulod pilit sa van. Inabuy nila guro sa van eh. Dako nga palaligban kay Remya. Kunya ang salakyan nga nakita sini nga nagkuha sa iya bata ang nakita sini sa Police Station 8. Kung sinin, nagpadaog ang hepe sang istasyon sang ini ang nagpablatter. Sang nakapauli na matapos ang 2 ka oras, nabalitaan na lang sini nga isang iya bata sa nadakpan sa bypass operation sa Barrio Obrero Lapu sang mga police station kag nakakuha sang 8 gramos sang suspected jabo nga naglabot sa 54,000 pesos ang balor. Dakop man ang 40 anyos nga si alias Andrew. Bangod sini, nagapati ang Iloy ni John nga kapolisan ang nagpilit kuha sa iya bata. Hindi na insakto nga ginamulang na nilang bata kong ginharas. Sa insakto, tani nga proseso. Hindi iya nga mo na igulpiho nila. Kung wala ko nagpa-blatter, sir, ano? Ang aligasyon agin panginwala sang kapolisan. Suno sa hepe sang Police Station 8, ginbaklan sa ila poster buyer si alias John sa Barrio Obrero. Nanindugan man ini nga husto ang proseso sa ila operasyon. May green nga mga ban ko na nga arada sa higad karsada. Ito sa blatter nila to adventure. Kung may nakita sila depende sila basta ko yaw. Ara nga ako niya sa lakyan da yaho. Tapos hindi na siya tinted. Wala ko ya kabalo kung ano nang ilang ginaalikar. Plano sang pamilya nga magpangayo sang bulig sa abogado sa napahayag hindi husto nga pagdakop sang kapulisan sa iya bata. Preso sa ICPS 7 si alias John. Upod kay Cirilo Renduque, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga puso, kapi naman isa kasiman humalin sa nagbukas ang NCAA Season 100. Nagapanguna sa men's basketball tournament ang Benil Blazers. Base sa pinakauling nga team standings, ang Blazers ang nag-isahanon nga team nga wala pa makaagi pierde. Ining may 3-0 win-loss record. Ini ang ginasundan sang defending champ nga San Bede Red Lions, San Sebastian Golden Stags, Mapua Cardinals kag Perpetual Altas nga pareho nga may 2-1 win-loss card. Nagapangulihin naman sa standings ang JRU Heavy Bombers nga wala pa sang ginagaan sa 3 kahambang. Mga puso, padayon nga nagapalapit sa dutang Bagyo Hiner nga yara sa sulod sang Paracon Philippine Area of Responsibility. Signal number 1 sa Cagayan, lakip ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, kag Northern Part, San Quezon, lakip ang Pulilio Islands. Santo sa 2 p.m. bulletin sa pag-asa ulihi nga nasiplatan ang sentro sang Bagyo Hiner sa kalayoon nga 325 kilometers sa Silanghan sang Tugigaraw City. Nagapadulong ini pa north-northwest sa kadisigon nga 10 kilometers per hour. Sa forecast track, yang pagwas sa pag-asa posible nga maglandfall ang Bagyo Hiner sa Isabela ukon Aurora sa sulod sang 24 oras. Posible ini nga magwas sa par buwas sang gabi di gani Miyerkules sang kaagahon. Magluwas sa Bagyo Hiner, isa ka bagyo pa ang magasulod sa Parbuas. Ining tropical storm nga may international name nga Pulasan, kag pagkatawgon nga Helen, kunyara na sa sulod sang Par. Pabaskugon sa 2 ka bagyong habagat gani magaulan paghihapon sa dako nga bahin sang pungsod. Sa datos sa Metro Weather, mataas gihapon ang chance sang ulan sa Aklan, Antique, Iloilo, Guimaras, kag Negros Island region. May heavy to intense rains sa pinaka-probinsya gani mangin alerto gihapon sa pagbaha di gani landslide mga kapuso. Posible man ang ulan sa nabilin nga bahin sang pungsod. Mga kapuso, pila ka mga negosyante kag residente sa distrito sang Arevalo nagahingyo nga kuntani mapalapit pa ang Arevalo Police Station sa ila sa baylong nga sa barangay Suok. Samtang kwarta ka mga alahas gintaban sang kawatan sa isa ka balay sa Dumangas. Ini ang gintutukan ni John Sala.
Nakaluwas man sa tuyong ang pagpangaransa kapang wala naman nabuhinan ng kahangawa sa empleyado sang laundry shop nga ini nga si Claudine. Sandam naglang gintuyong asudlon sa mga kawatan ng ilang shop paagi sa pagpangguba sa ila padla kapang wala na dayon. Apang suno kay Claudine was nangin madasig kung taning ila pagpangayo sang bulig kag magreklamo kung malapit lang ang Arevalo Police Station. Sang una yara sa atubang sang Arevalo Plaza ang police station, apang subong kasubong ang gintapok ini sa Barangay Suok. Kung lapitan ang police station, dasig lang namon Kali kay masubong layo ang police station, do kadam sa mga krimen, di ba lang pati kawatay daan pagit. Suno sa Iloilo City Police Office, hindi gilayon nga mabalik sa daan nga lugar ang police station sang Arevalo bangod hindi nila lote ang napahamtangan sini. Apang ginmandoan ni Colonel Kim Ligada ang hepe sang Arevalo Police Station nga magdihon sang mas ginpasangkad pa nga deployment plan kag pagresponder sa tiyon sang pagkinahanglan sa mga residente. We cannot really do anything about it. Dito ang amon isang di-provide siya po ng police station dito sa Suok. But we can adjust our patrol deployment. Di tagaan pa naman instruction ang ato nga hete na magputang sang standby point dira. Samtang naglabot naman sa $800 kag 1.5 million pesos kabaloros ang mga alahas ang gintaban sang kawatan nga nagsulod sa isa ka balay sa Barangay Ilaya 2nd, Dumangas, Iloilo. Suno sa hepe sang Dumangas MPS nag-agi ang sospek sa kusina sa likod nga bahin sang balay. Dito nakita nato nga galinapta lang ang gamit sa sulod sang ila panimalay kay ginapatihan man naton nga may kinawatay na tabo. Wala sang tawo sa balay sang natabong insidente. Ginalantaw naman sa kapulisan nga 23 ka mga persona ang may kahimuan sang krimen. Upod kay Hans Desierto, John Sala, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, Bar Examinations 2024 nagtakop na. Supporters nagulat sa mga examinee, apisar malain ang tiyempo. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Apisar sa pagtupa sang ulan, talalupang doon niya matunog kag wala nagakalingkang ang bar operations sang tagsa ka universidad sa Western Visayas sa paghulat sang examinees sa Central Philippine University sa pagtakop sang Bar Examinations 2024. Ang Dean sang University of Negros Occidental Recoletos School of Law, proud sa pagimakas ng ilang mga estudyante humalin pa sa day 1 sang pasinawan. Sabi namin, on your last day, you finish strong. Kasi there is no choice na but for them to continue. They have studied for so long, they have prepared, they have reviewed. Pero ang kailangan ngayon is yung psychological aspect, and the bar ops could really help a lot. Isa ang University of San Agustin sa mga kilalang law school sa Western Visayas. Sang nagligad niya tuwig, 52.38% ang ila passing rate. Ini ang tuyo nila malabawan subong nga tuwig. Masobra siyempre ka mga graduates ang universidad ang nagkuha sang pasinawan. Gina-aim gid sing University of San Agustin is to not only improve and produce more Agustinian lawyers but to also aim 100%. But mainly to produce Agustinian lawyers. Lakip man sa nagkuha sang bar sa CPU ang University of Southern Philippines Foundation School of Law sa Cebu City. Wala nang inupang kay Trisha ang kalayoon sang ginhalinan sini agud suportahan ang iya magulang nga lalaki nga kun makapasar manginlabing una nila nga abogado sa pamilya. Sobrang proud ako and I'm sure kayang-kaya niya na maipasa niya yung bar kasi pinaprepare niya yun and hiniling niya talaga sa Diyos na mapasa siya. Ginalauman niya magwa ang resulta sa eksaminasyon Desyembre, subong nga tuig. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas, One Western Visayas. Padayon ang good news sa ato mga kapusong motorista inibangod. Sa padayon man, yung pagnubos ang presyo ng gatong sa ikaduha na kasunod-sunod nga semana. Base mga kapuso sa data nagikan sa mga oil company players, piso kag 30 sentimos ang iganubo sa presyo sa kada litro sang diesel. Piso naman kada litro ang agabuhin sa presyo sang gasolina. Ang presyo sang kerosene, pagapanaog man sang piso kag 65 sentimos kada litro. Buwas agay patuman ang adjustment sa presyo sang gatong.
Bacolod City Councilor Al Victor Espino nagdepensa sa pahayag sang pila ka transport groups nga wala ginasuportahan sang LGU ang panawagan sang mga inibatok sa PUV Modernization Program. Yaring balita nga itong gintutuga. At the end of the day, anong gusto nyo nga garali ka mo din? Tiligangon mo lang ni mong, di ba? Hindi nagligat pa lang istorya. Di gani! Kaya na istoryatan nyo. Sa Mayo 2023, nang mainit ang pagkatubangay sa mga PUJ driver kag operator sa Bacolod City kag ni Councilor Al Victor Espino bangod sa ginapahayag pagpangsabotahe kuno sa Bacolod City LGU sa inughatag nga provisional authorities ng LTFRB sa mga PUJ operator. Sa damlag lang, ang duha kampo nagpalagtikanay naman. Suno, sa tagpumuno sa Committee on Transportation, wala sa kamatuoran ang pahayag sang kabakod Kinetco kag bakod Manibela nga wala ginasuportahan sa Bacolod City LGU ang panawagan. Nga ibalik ang ila prangkisa agud liwat nga makabiyahe. Kaginsuporta naton sila pagi sa resolution. So I cannot understand why nga ginahambalan nila nga we are not doing anything in the city of Bacolod. Ginadoptar sang konsehong resolusyon nga nagahingyo sa Senado kag Kamara nga tunan sang maayo ang mapamaagi agud masolusyonan ang mga issue sa implementasyon sang PUV Modernization Program sang gobyerno. Personal nga nagtambong sa sesyon ng presidente sa Kinetco Piston MPTC nga si Lilian Sembrano kag ginpahayag ang sentimiento ango sa pagpamatok sa consolidation. Ginambalan niya pagid kami nga balingaga mon grupo. Wala ka dili kadisa mangambal sa publiko. Nagapilar kami sa kabilugan nga sa ngunang pangusod. So hindi na yan dapat niya isumboy kamon. May ginadoptar man nga resolusyon nga nagahingyo sa LTFRB kag LTO nga pasugtan ang renewal sa prangkisa sa pila ka traditional jeepney drivers. Nagpasalig si Mayor Albi Benitez nga sa pulong sining transport groups subong nga bulan. Opod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Ginpasakaan na sang kaso nga murder sa alias Jed, ang lalaki nga nagbuno patay sa isa ka manunudlo kag pastor sa Banwa sa Maasin. Suno sa Maasin MPS. Tuman ang paghinolso sa suspect bangod na salaan lang kuno sini ang biktima tungod sa tuman nga kahulugbon. Ginsay-say man sini nga ginkupan pa ini sang biktima samtang ginahimo sini ang krimen agud hindi na makapanghalit pa sa iban. Na-recover man sa kapulisan ang 37 cm sini nga kutsilyo nga gingamit sa pagbuno sa biktima. Padayon naman ang counseling sa minor de edad nga bata sang biktima nga ginatudlo nakasaksi sa krimen. Duha ka parts nga ginapanagiyahan sang Asian Shipping Corporation ang nagtakilid sa baybayon sakop sang Campo Manis Bay sa barangay Maricalom, Sipalay City kahapon. May karga ang mga ini nga limestone ore nagikan sa Bohol kag dalon kontani sa Palawan. Temporaryo nga nagdungka ang mga barge sa lugar bangod sang malain nga tiyempo. Apang bangod sa mapaskog nga hangin kag dalagko nga balod. Nautod ang mga angkla sa mga ini, rason kung nga nagtakilid. Padayon pa ang investigasyon sa Philippine Coast Guard sa insidente, kaginitinguhaan na nga mapahigad ang nasambit nga mga barge. Isa ka lalaki ang ginarestar sang otoridad kaangot sa ginapatihan tuyo nga asasinasyon kay ana US President kag Republican Party presidential candidate Donald Trump sa golf course ni sa Palm Beach, Florida, USA. Ang suspect ang armado sang isa ka AK-47 sang natalupang dan sang Secret Service malapit sa kudal sang Trump International Golf Club. Gilayon nga nagpalupok ang agent, gani madasig nga nagpalagyo ang suspect sakay sa isa ka SUV. Ini ang nadakpan sang otoridad sa Interstate 95. Ginaimbestigaran pa sang FBI ang motibo sa suspect. Naglapot sa 281 ka preso ang nakapalagyo nagikan sa isa ka presoan sa Maiduguri sa northeastern Nigeria matapos mawasak ang mga pader sang presoan tungod sa mabaskog nga tubig baha. Suno sa Nigeria Correctional Services, 7 sa mga nakapalagyo ang nadakpan na. Ang pader sang presoan nga nawasak ang nahamtang sa Medium Security Custodial Center. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamog salamat sa pagtutok. Ako si Adrian Priatos. Kapusong mag-isa kita kag hibaluon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Jethro Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungso.